Magandang umaga sa atin lahat. Simulan na natin dahil ang dami nating tanong, parang job interview po ito, Senador. Siguro magandang malaman natin, kayo po ay naging hepe ho ng Philippine National Police noong pong 1991 hanggang 2001. Ang PNP po ay ahensya ng gobyerno, meron pong tinatawag na Intelligence Fund. And controversial po yung Confidential and Intelligence Fund po ngayon yung issue yan, Senador. Paano pa ginugugol ng PNP ng mga panahon po ninyo? Paano natitiyak na napupunta yung Intel Funds doon sa dapat kapuntahan? Salamat Joel sa tanong. Noong panahon kong Chief PNP, yung unang araw ko, siyempre may briefing. Napag-alaman ko na yung Command Reserve, ito na nga yung confidential fund ng Chief PNP, nasa 100 million a year. So sabi ko, pati yung gasolina, kanina nagkukwento kami ni Weng, kinukwenta ko sa dami ng gasolina nang naka-assign doon sa aking opisina. Maski paandarin ko yung sasakyan na naka-assign doon sa office ng Chief PNP ng 24/7, abay sobra-sobra. Ang ginawa ko sa 100 million, sabi ko doon sa Director for Controllership, si Congressman Acop ngayon, siya yung si General Acop noon. Sabi ko, napakalaki nito, magre-reform tayo sa PNP, kailangan magkaroon ng pondo sa baba. So ako yung nagpasimula nung tinatawag na 85-15. Ano po ibig sabihin? Sabi ko, 15% lang sa headquarters at yung 85%, ibaba natin ang pondo sa frontline units. Okay. Lahat ng headquarters, national headquarters, regional headquarters, provincial headquarters, 15%. 15. And the rest, sa mga stations, pati gasolina, ganun din ang gawin natin. Hindi ko inavail yung 100 million na sabihin na natin ang tawag Command Reserve, pero yun na yung confidential fund. Ang Intelligence Fund, of course, naka-assign yan doon sa Directorate for Intelligence at saka sa Intelligence Group, lahat ng mga intelligence units. Ang Intelligence Fund, of course, ang premise muna natin, basic, lahat ng public funds, auditable, accountable yan. Walang exempted yan. Ang Intelligence Fund, parang cash advance yan. Kasi kailangan gugulin mo muna pang bayad sa informant. At kung magkaroon ng special audit o yung tinatawag na fraud audit, kung merong question, ilalabas lahat yung mga resibo. Yung lahat ng mga vouchers, lahat ng mga justification, yung liquidation, kailangan ilabas. Pero in the meantime, naka-sealed envelope. At ito'y gagawin lang na public o pwede i-disclose kung declassified na yung intelligence project. Tapos na. Naganap na at pwede nang ma-disclose kung sino yung mga informants, subject to certain conditions. Basta't ang iniintindi natin dito, walang involved na risk of life sa mga informante. Senator, base doon sa latag ng guidelines ng Intelligence and Confidential Funds, malinaw naman po kung saan dapat mapunta at sino dapat humawak ng dalawang mahalagang pondo na ito. Pero sa nakikita nyo, saan doon ang butas na napapalusutan ang paggamit ng CIF at paano natin gagamutin yon kung kailangan ng via legislation? Kung ako yung tatanungin, kasi kami noon, nagkaroon kami ng select Committee on Intelligence Funds. Kinrate ito ni Senate President Tito Soto. At ako yung na-assign na chairperson doon, chairman. Dahil ako rin yung chairman ng Committee on National Defense noon. So yun ang isang parang oversight function ng Senado noon para tingnan kung paano ginugugol yung Intelligence Fund at saka yung Confidential Fund. Sa aking pananaw, ito'y personal na opinion ko. Dapat ang Intelligence Fund, ibigay na lang natin sa mga members ng intelligence community. Yung mga line agencies na nangangailangan ng intelligence input, o yung mga information, itap na lang nila yung mga intelligence units para supplyan sila ng intelligence na kailangan nila. Kasi wala naman silang training para magsagawa ng intelligence projects o intelligence operations. So sayang yung pondo. So ginagawa lang ito. Tatandaan ko one time, ako yung nag-question, Philippine Racing Commission. Merong intelligence fund. Sabi ko, bakit kailangan ng intelligence fund ng mga kabayo? So hindi lumusot yun. Tinanggal namin yun. Yun lang ang tanong ko Wala na makasagot Kasi Philippine Racing Commission, bakit mo bibigyan ng intelligence fund? So marami pa rin mga line agencies na hindi sa tingin ko hindi nangangailangan ng intelligence fund. Hindi dapat bigyan. So kailangan, Senator, kung babalik po kayo, kailangan ba natin ng batas para yung mga hindi naman kailangan ng mga agencies, iwag nang bigyan ng CIF na yan?
Ang batas na sumasaklaw dyan, GAA, General Appropriations Act, huwag natin bigyan ng pondo. Tanggalan natin yung pondo, dagdagan natin yung pondo, yung ISAF, NICA, NSA, Intelligence Group ng Krame, sa PNP, at lahat ng intelligence, sa buong intelligence community. Nang sa ganon, sila na yung gumanap ng role, ng papel, at sila mag-supply ng intelligence sa mga requirements ng mga line agencies. So, Of course, yung Office of the President, kailangan, meron silang pinanghawakan din kasi pwede siya mag-augment doon sa mga intelligence units ng intelligence fund. Kilala kayo na mabusisi pagdating sa budget eh. Yeah. Palagay ko naman pag balik nyo dyan, isa siguro sa dapat nyong ayusin at kung anong problema sa pag-budget. Ano po, Senator? Yes, Melo. At saka natutuwa ako kasi yung aking mga staff noon talagang highly motivated. Talagang parang, alam mo, enjoy sila na nakakarating kung saan lugar, naghahanap ng, alam mo, nakakita kami ng anomalya sa DPWH. Pinupuntahan talaga nila yan. Maski may mga landslide, pinapasok nila yan para lang makita on the ground kung ano yung pagkakamali. Pati yung sukat ng mga, yung alam mo, from 1 kilometer to the next kilometer to the next kilometer, sinusukat nila at yung presyong nagugol doon, aming kinukwenta lahat. Ano ho, ang problema, Senador, biro nyo, yung budget binalangkas sa Kongreso, binalangkas ng Senado, pagdating sa BICAM, doon na nagkakatirahan eh. Sinigitan. Magandang Nagkakaroon ng topic. blanco daw po. Magandang topic yan, Joel, ano? Kasi natutuwa ako si President Marcos nagpirma ng Executive Order 82. Ini-strengthen niya yung Regional Development Councils at dinagdagan niya ng membership. Parang 18 ahensya yata ang dinagdag para ma-strengthen. Bakit? Sa aming pagbusisi sa budget, ito tinatanong ko rin lagi ito, year in, year out. 20% lamang ng output ng Regional Development Councils na ito yung consolidated na mga development plans mula sa barangay, municipal, city, provincial na consolidate sa regional at pagdating sa NEP, nakikita namin, o pagdating sa GAB, yung tinatawag ni General Appropriations Bill na nanggaling sa House version, 20% lang yung output na nanggaling sa Regional Council. So nagkakaroon ng disconnect. Kasi sino ba yung mas nakakaalam ng needs and priorities ng mga kanayunan, kundi yung mga taga roon? Ang mga kongresista naman, member sila ng at least from the municipal, city, provincial, member sila dyan eh. Ang Barangay Development Council, pwede sila magdala ng representante or sila mismo makialam din doon. So sana doon ang bakbakan. Kasi yun nga, sabi ko, nagkakaroon ng disconnect between the national budget at saka yung needs and priorities of the local government units. Sila yung backbone eh ng livelihood, development, and all. Ano. So napakagandang, ako'y sumasang-ayon at talagang pahig ako doon sa ginawa ni President Marcos na strengthen yung Regional Development Council para na sa ganon, yung mga kongresista, kasi hindi sila nakikialam sa local development councils o pagbalangkas ng local development plans. Dahil pag alam nila, pagdating sa Senate, insert dito, insert doon, realign dito, realign doon. Yes. So ang nangyayari ngayon, ang nagiging outcome, ang resulta, pagkalaki-laki ng ating unused appropriations every year. Ang kwenta ko nga itong from 2016 hanggang 2023, nag-a-average tayo ng 350 billion pesos na hindi nagagamit. Saan napupunta yun, Senador? Hindi. Babalik sa treasury Babalik sa yun. treasury. Sayang, kasi naggawa ka ng plano, binadgetan mo, hindi mo magagamit. Hindi naman ginastos. Ang dahilan doon, kasi nga, ito lagi ko tinatanong sa mga heads ng agencies pagka mayroong committee hearing at saka sa plenaryo through the chairman ng committee na nag-sponsor ng budget. Pag nakakita ako ng proyekto o budget na wala sa NEP pero sumulpot doon sa GAB, doon sa House version, ang tanong ko muna kagad, alam nyo ba ito? Siyempre hindi. Dahil siningit ng congressman. Ang sunod na tanong, kung hindi nyo alam ito, dahil hindi kayo kasama sa pagpaplano, paano nyo i-implement ito? Hindi makasagot. Hindi namin ma-implement. Kasi nga, walang program of work. Hindi kami kasama sa planning. So, ang ibig sabihin nito, pag hindi nyo ma-implement, pwede kong tanggalin ito.
sumasang-ayon sila. Hindi, tatanggalin ko, Tatanggalin ilalagay lang. natin doon sa dapat paglagyan. Institutional amendment na tawag doon. Ang kakulangan natin, kasi dapat lahat ng polisiya natin at lahat ng kilos ng gobyerno, dapat science-based, data-driven. Saan manggagaling yung datos kundi sa local governments, di ba? Sila nakakalam saan yung kailangang may tulay. I remember one time, I think this was in Bicol, merong isang barangay doon na bago lumipat sa kabilang barangay, isang bayan tatawid pa sa kabilang bayan para lang makarating. Alam mo, diferensya lang, isang tulay. Kung nilagyan ng tulay, yung kasi fishing village yun Hindi yung na mga huling iikot isda. sa malayo, di ba? Naku, bilasa yung isda bago makarating doon sa palengke. Nako po. Nako. Ganun ang yun ang disconnect kasi nga hindi alam ng national ano ba yung kailangan sa local. Tapos yung pagkatagal-tagal na pinagkahirapan, mga NGO, CSOs, Local Development Council, pinag-usapan nila, pagdating sa National Expenditure Program at pagdating pa sa Congress, nababaliwala lahat. 20% nga lang Oo, So wasted sayang, effort. wasted. At yun nga, alam mo pinakamalaking unused, noong 2016, almost 600 billion, 596 billion to be exact. Tapos naulit ito 2023, under 440 billion, parang nasa mga 438 billion yata o 25 billion yung hindi nagamit. Sayang, sayang. Opo.